Bahagi 1. Ang regalo ng tadhana at ang unang lihim na pagsubok. Althea, humanda ka na. Si Lola Rosa, gusto kang kausapin tungkol sa fiesta. Sigaw ni nanay mula sa kusina. Abala sa paghahanda ng adobo para sa hapunan. Akala ko, iyon ang pinakamalaking alalahanin ko sa linggong iyon. Ang pagpaplano ng fiesta ng aming barangay. Isang tradisyon na pinangungunahan ng aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Hindi pa ako si Althea na mayaman, ang Althea na may hawak na 74 milyong piso sa bangko. Noong panahong iyon, ako si Althea Reyes, 31 anyos, isang simpleng senior accountant sa isang malaking auditing firm sa Pasig City. Nagko-commute araw-araw mula sa aming bahay sa isang matahimik na subdivision sa Cavite. Ang aking buhay ay umiikot sa mga spreadsheet, busog sa baon na galing sa Tupperware, at ang pinakamalaking yaman ko ay ang aking emergency fund na sapat lang para sa 6 na buwan. Pero nagbago ang lahat isang Biyernes ng hapon. Nag-lunch ako kasama ang aking office mate sa isang fast food restaurant sa Makati at habang naghihintay ng aming order, nakita ko ang isang advertisement para sa Grand Lotto 6,005 na may jackpot na umabot sa ayo 100 million. Tara, tayaan natin, sabi ng kaibigan ko. Si Maya. Isang beses lang. For good luck. Kinuntsaba niya ako. Walang kaalam-alam na ang maliit na desisyon na iyon ay magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa aking buhay. 4 na araw pagkaraan, Miyerkules ng gabi. Nasa bahay ako, naglilinis ng kusina habang pinapanood ang TV Patrol sa background. Biglang lumabas sa screen ang mga nanalo sa loto. Ang mga numero, isa-isa. Napatigil ako. Parang huminto ang oras. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang kinukuha ko ang tiket mula sa aking pitaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lahat. Lahat ng numero ay tumugma. 100 milyon. Matapos ang buwis, halos 74 milyon. Hindi ko maintindihan. Ito ba ay panaginip? Ang una kong naisip ay hindi ang bahay na matagal ko nang pinapangarap, hindi ang pagre-resign sa trabaho, kundi ang pamilya ko. Ang aking nanay na matagal nang nagpapakahirap. Si tatay na walang permanenteng trabaho. Ang aking ate Maria na laging may problema sa pera. Pakiramdam ko, ito ang pagkakataon kong ibalik ang lahat sa kanila. Ang pagkakataon para maging bayani. Nanay! Nanalo ako sa loto! Sumigaw ako sa telepono. Narinig ko ang kanyang scream sa kabilang linya. Ben! Si Althea! Nanalo si Althea! Mayaman na tayo! Sa isang sandali, naramdaman ko ang dati kong pakiramdam. Ang pagiging mahalaga. Ang pagiging parte ng isang pamilya na ipinagmamalaki ako. Sa loob ng isang oras, tumawag si tatay. Anak, ang galing mo. Ipinagmamalaki ka namin ni nanay. Ang boses niya ay mainit. Ibang-iba sa malamig na pakikitungo niya sa akin sa loob ng maraming taon. Si tatay, na halos hindi kumikibo sa akin, ay biglang naging ama na matagal kong hinahanap. Pagkatapos, tumawag si Ate Maria. Ang kanyang boses ay tila honey. Mas matamis pa sa leche flan na ginagawa niya tuwing Pasko. Naku! Althea! Ang saya-saya ko para sa'yo. Dapat mag-celebrate tayo. Mag-family dinner tayo sa linggo. Ano sa tingin mo? At magkano ba talaga yan pagkatapos ng buwis? Sinabi ko sa kanya ang eksaktong halaga. Dahil kapatid ko siya. Dahil nagtiwala ako. Dahil sa aking kamangmangan. Inakala kong sa wakas ay makakakuha ako ng magandang balita na mananatiling magandang balita sa pamilyang ito. Hindi ko alam, iyon pala ang pinakamahal na kapayapaan na mararamdaman ko sa aking buhay. Huwebes ng umaga. Ang simula ng panggugulta. Hindi pa halos 24 oras matapos kong ibunyag ang balita. Tumawag si nanay. Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, yung lupa natin sa probinsya, yung pangarap nating ipatayo ng resort, medyo hirap tayo sa capital ngayon. Hindi ba't napakasarap kung makapag-umpisa na tayo? Kung makakapag-invest tayo ng mga 6-5 diilong besa para sa unang yugto?
Nagsimula na ang laro. Ang boses ni nanay ay kaswal, ngunit ang implied pressure ay hindi. Hindi resort. Hindi talaga pangarap namin. Iyon ay ang matagal ng big deal ni tatay. Na magpatayo ng isang maliit na cottage sa aming lupa sa Batangas. Na wala namang kasing interes na bisitahin. Alam kong ang I-900,000 na iyon ay magiging isa lamang sa marami pang hiling. Biyernes ng gabi. Ang ultimatum ni Ate Maria. Pagsapit ng Biyernes, naging mas malinaw ang lahat. Tumawag si tatay. Galit na galit. Althea, alam mo ba kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa namin ng nanay mo? Nagdoble shift ako para makapagkolehiyo ka. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Ang tuition ko sa kolehiyo ay galing sa student loans na binabayaran ko pa rin hanggang ngayon. Ang kanyang doble shift ay para sa sarili niyang mga bisyo at paggastos sa kung ano-anong negosyo niya na laging nalulugi. Pero hindi ako nagsalita, hindi pa. Nang gabing iyon, tumawag si Ate Maria. Wala na ang honey sa boses niya. Althea, kailangan ko ng air 2 million. Si Ben at ako, halos mawalan na kami ng bahay. Ang utang sa bangko, ang mga credit card. Malala na. May pera ka. Ito ang ginagawa ng pamilya. 2 million mula sa 74 million. Halos 3% ng aking kayamanan. Ngunit pakiramdam ko, ay hinihingi niya ang lahat. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sabi ko, ano pa ba ang iisipin? Putol niya, kung sasabihin mong hindi, huwag ka nang magpakita sa linggo. Huwag mo nang hintayin ang fiesta natin sa susunod na buwan. Hindi ka na parte ng pamilya. Ibinaba niya ang telepono. Nakaupo ako sa aking apartment. Patay ang ilaw. Hawak pa rin ang telepono. 3 araw na ang nakalipas. Ako ay isang ordinaryong Althea. Ngayon, may karapatan ang buong pamilya sa akin, sa buhay ko at sa pinaghirapan kong panalo. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang kanilang planong pagtataksil. Sabado ng umaga, ang panggigipit ng komunidad. Kinaumagahan. Sabado, nag-vibrate ang aking telepono na may text mula sa isang numerong hindi ko pamilyar. Althea, si Katonyo ito. Ang barangay captain. Kinabahan ako. Ang nanay mo, nagpunta sa aking opisina. Nag-aalala siya sa'yo. Hindi ba't mahalaga ang pagtulong sa pamilya? Lalo na kung may kakayahan ka? Sana ipag-isipan mo ito. Tawagan mo ako anumang oras. Naku. Hindi lang ang simbahan. Pati ang barangay captain? Iyan ang playbook ni nanay. Kapag hindi gumagana ang panggugulta sa bahay, gawing publiko. Hindi lang iyon. Nagsimula na rin akong makakuha ng mga text mula sa mga extended family, mga ninong at ninang na matagal nang hindi ko nakakausap. Ate Althea, kumusta? Sabi ni Ate Maria. May kaunting problema daw sa pamilya. Okay lang ba kayo? Mula sa pinsan kong si Jenny. Althea, nabalitaan kong may tensyon. Mahalaga ang pamilya. Lalo na kapag may okasyon, galing kay Tita Lydia. At pagkatapos, ang text na talagang nagpatumba sa akin sa sahig ng banyo sa trabaho, ang text mula kay Lola Rosa, 81 anyos, ang lola na nagturo sa akin mag-bake ng pandesal at gumawa ng bibingka tuwing Pasko. Ang text ay nagsasabing, Althea, dismayado ako sa iyo, apo. Naabot na siya ni Maria. Tinawagan ni Maria ang halos lahat ng miyembro ng pamilya at sinabi ang kanyang bersyon. Ang bersyon kung saan ako ang kontrabida, ang makasarili. Chinek ko ulit ang telepono ko. Isang notification mula sa Facebook. Nag-post si Maria sa aming family group chat. Sana ay hindi makalimutan ng ilang tao ang kahulugan ng dugo kapag lumitaw ang pera. 14 na reaksyon, 8 komento. Lahat ay sumusuporta kay Maria. At pagkatapos ay naisip ko ang isang bagay na praktikal. Isang bagay na nagpagulo sa aking isip. Ako ang co-signer sa car loan ng Toyota Fortuner ni tatay. 2 taon na ang nakalipas. Kung huminto siya sa pagbabayad, babagsak ang credit score ko. Hindi ako makakabili ng bahay na may sirang credit. Ang savings account ni nanay, ang isa na nakalista ako bilang co-holder mula 2019 nang kailangan niya ng tulong sa pag-set up.
Maa-access niya iyon anumang oras. Mayroon silang leverage. Tunay na leverage. Hindi emosyonal, kundi pinansyal. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang gawin ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi kanino man. Bilang isang accountant, ang mga numero ang buhay ko. Ngunit kahit papaano, sa lahat ng taon na tahimik kong tinutulungan ang aking pamilya, hindi ko pa kailanman inisa-isa ang lahat. Binuksan ko ang isang blankong spreadsheet noong Biyernes ng gabi. Kinuha ang aking mga bank statement mula 2017. Cross-referenced ang mga GCash transfer, wire receipts, at mga canceled checks. Inabot ako ng 4 na oras. Marso 2019. At 300,000 na iniwire kay Maria de los Santos. Siya at si Ben ay naghiwalay sa unang pagkakataon. Kailangan niya ng upa, deposit, groceries, at isang lawyer consult. Sinuportahan ko ang lahat. Ang eksaktong text niya noon. Babayaran kita pagbalik ko, sis. Pangako. Nakaimbak pa rin ang mensahe sa akin. Hindi niya kailanman binayaran ni isang sentimo. Hunyo 2021. Angep 1800,000 para sa isang 2017 Toyota Fortuner. Nasira ang lumang kotse ni tatay at hindi siya naaprubahan para sa sarili niyang pautang. Direkta ko itong binili nang ibigay ko sa kanya ang mga susi. Sinabi niya, "Salamat anak. Aayusin natin yan." Wala nang inayos. Hindi na niya kailanman binanggit iyon. Ang Fortuner na iyon ay nakaparada pa rin sa kanyang garahe. Enero 2022. 220,000 para sa operasyon ng tuhod ni nanay. Bahagyang sinakop ng PhilHealth, ngunit hindi sapat. Binayaran ko ang natitirang balanse. Direkta sa ospital. Nang banggitin ko iyon minsan, sinabi niya, "Althea, iyan ang ginagawa ng mga anak." Siyempre, Oktubre 2023. 170,000 sa upa para sa apartment ni Maria. Naghiwalay muli sila ni Ben. 6 na buwan ang sinakop ko. Bumalik siya kay Ben noong Abril 2024 at hindi na kailanman binanggit ang pera. Nakatitig ako sa ilalim ng spreadsheet. Beryong 7 million tiyo. Hindi ko pa kailanman nakita iyon bilang isang numero. Palagi kong iniisip ang bawat isa bilang hiwalay na pabor. Isang regalo. Ngunit nakaupo ako sa apartment ko ng hating gabi. Tinitingnan ang kabuuan na iyon. May nagbago sa akin. Hindi ako galit, hindi pa. Gising lang ako. Ginugol ko ang Sabado ng umaga sa paggawa ng math kung ano ang mangyayari kung wala akong gagawin. Kung ibibigay ko kay Maria ang Air 2 million, mawawalan ako ng halos 3% ng aking kinita pagkatapos ng buwis. Hindi malaki sa kabuuan, ngunit ang present ang mas mahalaga. Babalik ako sa pag-upa, sa mga Tupperware na pananghalian, sa pagbabantay sa aking bank account na parang heart monitor, at matututo si Maria sa ikalimang pagkakataon na gumagana ang panggigipit. Kung mananatili akong tahimik at tumanggi, kokontrolin ni Maria ang naratibo. Naging panig na niya si Lola Rosa, Katonyo, at iba pa. Hawak ni tatay ang utang ng Fortuner. Kung huminto siya sa pagbabayad dahil sa paghihiganti, babagsak ang credit score ko. May access si nanay sa joint savings account. Maaari nila akong pigain nang hindi man lang nagtataas ng boses. Ngunit iyon ang mga pinansyal na kalkulasyon. Ang tunay na math ay nangyari noong 2:14 p.m. noong Sabado nang tumunog ang telepono ko at ang screen ay nagpakita ng numero ni Maria. Hindi si Maria. "Tita Althea?" Isang maliit na boses, nanginginig. Sabi ni Mommy, "Hindi mo na kami mahal." Totoo ba yan? Si Lisa, 7 taong gulang. Ang bata na dinadala ko sa Star City tuwing Pasko. Ang bata na gumawa sa akin ng card noong nakaraang Pasko na nagsabing best auntie in the world dahil hindi pa niya natutunan kung paano baybayin ang auntie. Ginawa ni Maria ang kanyang anak na makipag-usap sa telepono. O sinabi ni Maria ang mga salitang iyon sa harap ng kanyang anak na alam niyang tatawag ito. Alinman sa dalawa, ginamit niya ang isang 7 taong gulang na bata bilang sandata. "Lisa, mahal ko. Mahal kita. Hindi magbabago iyon.
Bakit umiiyak si Mami? Pinikit ko ang aking mga mata. May nagbago sa akin na lampas sa punto ng pag-aayos. Maaari mong kunin ang pera ko. Maaari mo akong tawaging makasarili sa bawat tao sa bayang ito, ngunit hindi mo magagamit ang isang 7 taong gulang upang sirain ako. Iyon ang limitasyon. Kinuha ko ang telepono, tinawagan si Attorney Andrea de la Cruz, ang aking college roommate. Isang kilalang family law attorney. Andrea, kailangan ko ang tulong mo. Libre ka ba sa linggo? May fiesta tayo. Sabado ng gabi, ang bawal na text ni Ben. Nang gabing iyon, Biyernes. Nagpapainit ako ng tirang sinigang nang tumawag muli si Maria. Hayaan kong tumunog ito ng 3 beses. Pagkatapos ay sinagot ko. Naisip mo na ba? Flat ang boses niya. Transaksyonal. Oo. Hindi ako magbibigay sa'yo ng J2 million, Maria. Katahimikan. 2 segundo. 3. So, iyan ang sagot mo. Iyan ang sagot ko. Mas mahabang katahimikan. Pagkatapos, bumaba ang boses niya sa isang bagay na kinikilala ko. Ang tono na ginamit niya kapag gusto niyang maliitin ang isang tao. Ginagawa niya iyon mula pa noong bata pa kami. Sige, sasabihin ko kay Lisa na mas pinili mo ang pera kaysa sa kanya. Hindi ka na namin kailangan sa fiesta. Huwag mong isama si Lisa dito. Kasama na siya. Tinanong niya ako kung bakit makasarili ang kanyang tita. 7 taong gulang siya, Maria. Nagtatanong siya dahil sinabi mong magtanong siya. Click. Nakatitig ako sa madilim na screen. Umagos ang sinigang ko sa kalan. Hindi ako gumalaw. 20 minuto pagkaraan, isang text ang dumating. Hindi mula kay Maria, mula kay Ben, ang asawa niya. 6 na salita. Sorry sa lahat ng ito, Althea. Binasa ko iyon ng 2 beses. Hindi kailanman direktang nag-text sa akin si Ben. Hindi kailanman sa loob ng 7 taon nakasal siya sa aking ate. Palagi siyang nasa background. Ang lalaki na naglo-load ng dishwasher tuwing Pasko habang si Maria ang bida sa hapag. Ang lalaki na tumango kapag nagsasalita si Maria at nawawala sa garahe kapag hindi. Ngunit narito siya. 6 na salita. Walang konteksto, walang follow-up. Halos mag-reply ako. Sa halip, inimbak ko ang mensahe at inilagay ang telepono nang nakaharap sa counter. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng text ni Ben, ngunit inimbak ko iyon sa parehong bahagi ng aking utak kung saan ko inimbak ang mga bagay na hindi nagtutugma. Mga numero na tila maliit sa simula, ngunit nagtatapos na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa sa spreadsheet. Burned ang sinigang ko. Kumain na lang ako ng tuyo at kanin. Linggo ng umaga. Ang pagtatago ng panlilinlang. Linggo ng umaga, 8:07 a.m. Alam ko ang eksaktong oras dahil hawak ko pa rin ang aking kape nang lumiwanag ang pangalan ni tatay sa screen ko. Si Mang Rene Reyes ay hindi tumatawag bago magtanghali maliban kung may namatay o galit siya. Walang namatay, Althea. Ibibigay mo sa kapatid mo ang hiniling niya. Walang hello. Walang magandang umaga, anak. Kundi isang utos na binigkas sa parehong boses na ginamit niya noong 12 ako at sinira ko ang bagong doormat. Tatay, hindi po ganoon ang takbo ng buhay. Hindi kita pinalaki para maging ganito. Ikaw na lang ang kulang para makumpleto ang capital sa resort. Ito na ang pagkakataon natin. Hindi mo binayaran ang kolehiyo ko, tatay. Katahimikan. Ang pinakamahabang katahimikan na narinig ko mula sa aking ama. Si Mang Rene Reyes ay laging may masasabi. May mga opinyon siya sa lahat ng bagay. Basketball, politika, kung paano ginagampanan ng kanyang mga kapitbahay ang kanilang mga loan. Ngunit nang sabihin ko ang pangungusap na iyon, walang anuman, kundi ang tunog ng umagang kay ganda na nagpapatugtog sa background. Nang sa wakas ay nagsalita siya. Mas mahigpit ang boses niya. Fiesta po, tatay. Pupunta ako. Pero, may iba po akong dadalhin. Ibinaba niya ang telepono. Umupo ako sa kitchen table at napansin kong nanginginig ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa katotohanan
Nakakaganti ko lang sa aking ama sa unang pagkakataan sa loob ng 31 taon at hindi bumagsak ang langit. Hindi gumapang ang lupa. Narito pa rin ako. Humihinga pa rin. Hawak pa rin ang isang tasa ng kape na lumalamig. Tinawagan ko si Andrea. Sinagot niya sa unang ring. Sigurado ka ba rito, Althea? Fiesta yan. Hindi court hearing. Hindi pa ako kailanman naging mas sigurado, Andrea. Handa akong ipaglaban ang sarili ko at handa na rin akong kalabanin sila. Kung gayon, pupunta ako ng 4:30. Magsuot ka ng Filipiniana na simple. At Althea, huwag kang magpapakita ng takot. Ang fiesta na ito ang magbabago ng lahat. Ibinaba ko ang telepono at binuksan muli ang spreadsheet. 8,700,000. Ipinrint ko iyon. Bawat pahina. Pagkatapos ay inilagay ko ang lahat sa isang brown envelope at inilagay sa tabi ng pintuan. Okay, kailangan kong huminto dito sandali. Sa aking karanasan, ang mga sandali tulad nito, kung saan sinabi ng iyong sariling ama na may utang ka sa kanya at ginagamit ang mga nakaraang sakripisyo, hindi iyon biglaan. Nawalan siya ng trabaho 5 taon bago ito. Nawala ang kanyang pagkakakilanlan bilang nagpo-provide para sa pamilya. Nandoon siya sa bahay, pinapanood ang kanyang nakababatang anak na naging mas financially stable kaysa sa kanya. Hindi ko iyon ine-excuse, ngunit naiintindihan ko ang sugat sa ilalim nito. Ngayon, ito ang gusto kong itanong sa iyo. Nang sabihin ni Maria na ibabaling niya si Lisa laban sa akin, sa tingin mo ba ay nagbiro lang siya? O sa tingin mo ba ay talagang gagawin niya iyon? Sabihin sa akin sa mga komento. Bumalik tayo sa kwento. Linggo ng hapon. Ang pagdating ng mga panauhin. Isang di pangkaraniwang pista. Linggo ng hapon, papalapit na ang 5 ng gabi. Ang kalangitan sa Cavite ay ang partikular na kulay abukahel na kulay na makikita mo lang sa Luzon tuwing Marso. Parang hindi makapagpasya ang panahon kung tag-init o tag-ulan. Kaya hatiin nito ang pagkakaiba at wala kang ibibigay. Dumating si Andrea sa apartment complex ko ng eksaktong 4:30. Isang simpleng Filipiniana blouse na may embroidered details. Nakasukbit ang kanyang leather briefcase. Mukha siyang papasok sa isang diplomatic meeting, hindi sa isang fiesta ng barangay. Handa ka na? Tanong niya. Seryoso ang kanyang mukha. Hindi, Andrea. Pero kailangan kong gawin ito. Kinuha namin ang aking kotse, 15 minutong biyahe. Lampas sa simbahan ng parokya kung saan malamang ay tinatapos na ni Padre Jose ang kanyang sermon prep. Lampas sa barangay hall kung saan si Katonyo ay abala sa paghahanda ng programa para sa fiesta. Ang bahay ni tatay ay isang tipikal na Philippine bungalow sa isang malaking lote. Ang damuhan ay may kalat-kalat na tuyong dahon. Si Mang Rene Reyes ay hindi kailanman naging mahilig sa hardin. 3 kotse na ang nasa driveway. Ang Toyota Innova ni Katonyo, ang Mitsubishi Mirage ni Tita Elena, ang minivan ni Maria at Ben. At doon, nakaparada mismo sa harap, ang 2017 Toyota Fortuner na binili ko sa halagang a-year 1,800,000. Itim, may bahid ng putik sa gulong. Kinuha ko ang brown envelope mula sa likod ng upuan. Kinuha ni Andrea ang kanyang briefcase. Binuksan ni nanay ang pintuan sa harap bago pa kami kumatok. Suot niya ang kanyang magandang barot saya, ang isa na ginagamit niya sa mga importanteng okasyon. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Andrea. Sino ito, Althea? Si Andrea po, nanay. Kaibigan ko. Sasama po siya sa fiesta. Umiksi ang ngiti ni nanay. Wala tayong pwesto para sa mga bisita mo. Kung gayon, magdadagdag po kami ng silya, diretsahan kong sagot. Humakbang ako sa loob. Ang bahay ay amoy lechon, pansit, at sariwang kape. Ang TV patrol ay bumubulong mula sa sala. Ang dining table ay puno ng pagkain, ngunit ang lahat ay nakaupo na at ang mga mukha ay seryoso. 8 upuan na maingat na nakaayos. Agad kong napansin kung saan nila ako inilagay. Direkta sa tapat ni tatay. Tulad ng isang nasasakdal na nakaharap sa isang hukom. Lahat ay nakaupo na nang pumasok kami. Si Mang Rene sa dulo ng hapag. Si Maria sa kanyang kanan. Sariwang lipstick. Mataas ang baba
Si Ben sa kanyang kaliwa. Flat ang mga kamay sa hapag. Nakatitig sa mga chicharon. Si Tita Elena sa kabilang dulo. Tahimik. Pinapanood ang lahat. Nakaupo si Katonyo sa tabi ng walang laman na upuan ni nanay. May hawak na microphone na tila handang mag-anunsyo. May naglagay ng folding chair sa sulok malapit sa bintana para kay Andrea. Tiningnan ni Andrea ang upuan, tumingin sa akin, at umupo ng walang salita. Hindi niya kailangang nasa hapag, kailangan lang niyang nasa silid. Inilabas ni nanay ang lechon, inilagay sa gitna. Walang sinumang nag-serve ng sarili. Hindi naghintay si Mang Rene. Bago tayo kumain, magsimula na tayo sa dahilan kung bakit tayo naririto. Umupo si nanay at inabot ang braso ni Katonyo. Katonyo, si Althea po, ay medyo may problema sa kanyang desisyon. Gusto niya po sanang marinig ang inyong payo. Naglinis ng lalamunan si Katonyo. Althea, kapatid ko, ang pamilya ang pundasyon ng ating barangay. Ang pagiging mapagbigay ay isang pagpapala. Hindi ba't maganda kung magkakaisa tayo, lalo na ngayong fiesta? Katonyo, matatag kong sagot. Nang may paggalang, nasabi ba sa iyo ang buong kwento? O ang bahagi lamang na akala nila ay makapagpapabago sa aking isip? Kumukurap-kurap si Katonyo. Hindi binigyan ni Maritia ng oras para sumagot. Ang buong kwento ay nanalo ka ng milyon-milyong piso at hindi mo tutulungan ang sarili mong pamilya. Lalo na ngayon na mas malaki ang magiging gastos sa fiesta kaysa sa inaasahan. Pinindot ni Mang Rene ang hapag gamit ang dalawang daliri. Sapat na. Althea, hindi namin hinihingi ang lahat. Tulungan mo lang ang kapatid mo. Iyan ang ginagawa ng mabubuting Pilipino. Pulang-pula na ang mga mata ni nanay. Naghahanda na siya ng mga luha. Hindi kita pinalaki para maging malamig ang puso, anak. Lalo na't may sakit ako. Tumingin ako sa paligid ng hapag. Nakatikom ang panga ni Mang Rene. Nakakrus ang mga braso ni Maria. Pinupunasan ni nanay ang kanyang mga mata ng tissue na kinuha niya sa kanyang clutch bag. Mukhang hindi komportable si Katonyo. Hindi gumalaw si Tita Elena. Wala akong sinabi. Hindi pa. Sa halip, yumuko ako, kinuha ang brown envelope at inilagay sa hapag sa pagitan ng lechon at ng pansit. Lahat ng mata sa silid ay napunta doon. Ang envelope ay plain brown, letter-sized, halos 1 pulgada ang kapal. Nakaupo ito sa tabi ng pansit na parang isang bomba na nagbalat kayo bilang isang Christmas bonus. Bago ko buksan ito, sabi ko, may isang tanong ako. Walang nagsalita. Ang lechon ay umuusok. Ang TV patrol ay bumubulong mula sa kabilang silid. Somewhere outside, isang aso ang tumahol. Tiningnan ko si Maria. Magkano sa tingin mo ang naibigay mo sa akin, ate, sa buong buhay ko? Sumalubong ang kanyang kilay. Ano? Sa loob ng 31 taon. Magkano ang naibigay mong pera sa akin? Isang halaga ng pera. Hindi emosyon. Hindi iyon ang punto, Althea. Walang binibilang sa pamilya. Iyon mismo ang punto. Lumingon ako kay Mang Rene. Tatay, parehong tanong. Magkano ang naibigay mo sa akin financially mula nang mag-18 ako, bukod sa bahay at pagkain? Nakailangan ko rin namang ibalik ngayon. Tumayo siya sa kanyang upuan. Ang ugat sa kanyang sentido na kilala ko sa buong buhay ko. Ang isa na lumilitaw kapag siya ay nasusukol, ay kumirot minsan. Binigyan ka namin ng bubong. Binigyan ka namin ng pagkain. Binigyan ka namin ng buhay. Iyan ay hindi mababayaran. Lumayas ako sa bahay sa edad na 18. Nagtrabaho ako para bayaran ang aking mga student loans. Nagbabayad ako ng sarili kong upa. Kumikita ako ng sarili kong pera. Ginawa ko ang lahat ng mag-isa. Ang kamay ni nanay ay napunta sa kanyang dibdib. Nagtatalaka. Iyan ba ang nangyayari? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Hindi ba't fiesta ito? Dapat masaya tayo. Tiningnan ko ang aking ina. Ang babaeng dati ay nagsusuot ng buhok ko bago mag-eskwela, na nanatiling gising hanggang hating gabi
para gawin ang aking mga Halloween costumes noong bata pa ako, na minsan, noong 8 ako, nagmaneho ng 30 milya para dalhin ang aking nakalimutang science project sa eskwelahan. Mahal ko siya. Gusto kong malaman mo na mahal ko siya kahit ngayon. Hindi, nanay. Hindi ako kailanman nagtala, ngunit pinilit mo akong magbilang. Pinilit ninyo akong sukatin ang pagmamahal na may kalakip na presyo. Binuksan ko ang brown envelope. Ang silid ay naging tahimik sa paraan na hindi ko pa kailanman naranasan sa bahay na ito. Ito ay isang pamilya na pinupuno ang bawat segundo ng ingay, argumento, laro ng basketball, mga opinyon tungkol sa mga kapitbahay. Ngunit nang lumabas ang mga pahina na iyon, ang tanging tunog ay ang kaluskos ng papel laban sa papel. Ang unang pahina ay isang printout ng isang bank wire confirmation na may petsang Marso 14, 2019, 300,000 na ipinadala mula sa aking account kay Maria de los Santos. Binasa ko ito tulad ng pagbasa ko ng isang financial statement sa trabaho. Kalmado, tumpak, walang emosyon. Marso 2019. At 300,000 na iniwire kay Maria. Layunin. Upa, security deposit, groceries, at isang legal consultation sa kanyang unang paghihiwalay kay Ben. Itinaas ang baba ni Maria. Iyon ay isang regalo! Hindi ka makakahanap ng resibo dyan. Kinuha ko ang pangalawang pahina, isang screenshot ng isang text message. Ang petsa at timestamp ay malinaw na nakikita. Ang eksaktong text ni Maria. Marso 16, 2019. Babayaran kita pagbalik ko, sis. Pangako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Hindi ka kailanman nagbayad ni isang sentimo, ate. Tumayo si Andrea mula sa kanyang folding chair. Lumakad. At inilagay ang isang kopya ng printout sa harap ni Katonyo. Tiningnan niya ito tulad ng isang lalaki na tinitingnan ng isang liham na hindi niya inaasahang matatanggap. Nagpatuloy ako. Oktubre 2023. 170,000, 6 na buwang upa para sa apartment ni Maria, ang kanyang ikalawang paghihiwalay kay Ben. Nagbabago ang mukha ni Maria. Ang pagtanggi ay naroon pa rin, ngunit may isang bagay sa ilalim nito na nagbabago, ang unang bitak sa pader. Iyon ay iba! Nasa masamang kalagayan ako noon, Althea. Alam kong ganoon ka, ate, at tumulong ako. Ang text mo mula sa panahong iyon dito sa pahina 4 ay nagsasaad. Ipagpapalit ko ng ginto ang kabaitan mo, Althea. Hindi ka bumawi. Inilagay ko ang mga pahina at tiningnan si Katonyo. Binabasa niya ang printout na ibinigay sa kanya ni Andrea, nakalabas ang salamin sa kanyang ilong. Tumingin siya kay nanay, pagkatapos ay bumalik sa pahina. Maingat kong pinanood ang kanyang mukha. Ito ay isang barangay captain na pumasok sa bahay na ito. 40 minuto na ang nakalipas. Naniniwalang naroon siya upang payuhan ang isang makasariling anak na babae. Ngayon ay nagbabasa siya ng ebidensya na ang kuwentong sinabi sa kanya ay nawawala ng halos 60 pahina. Wala siyang sinabi pa, ngunit humigpit ang kanyang panga. Lumingon ako sa susunod na section ng envelope. Hunyo, 2021, H1,800,000, isang 2017 Toyota Fortuner para kay Mang Rene Reyes. Tiningnan ko ang aking ama. Hinahawakan niya ang gilid ng hapag gamit ang magkabilang kamay. Tatay, nakapagbayad ka ba ng kahit isang amortization sa Fortuner na yan? O sa car loan na pinapirmahan ninyo sa akin? Hindi siya sumagot. Ang ugat sa kanyang sentido ay kumikintab muli. Ang Fortuner, ang kanyang Fortuner, ang isa na ginagamit niya sa hardware store at sa sabungan at sa mga fiesta tuwing linggo, ay nakaupo sa labas sa driveway. Nakikita ng lahat ng nasa hapag. Sa pamamagitan ng bintana, lumipat ako sa susunod na pahina. Enero 2022. 220,000. Operasyon ng tuhod ni nanay. Bahagyang sinakop ng PhilHealth. Binayaran ko ang natitirang balanse direkta sa ospital. Gumuhit ang mukha ni nanay. Althea, ako ang nanay mo. Iyan ang ginagawa ng mga anak. Sino pa ba ang tutulong sa akin? Kung gayon, nanay, ano ang ginagawa ng mga magulang? Ano ang ginawa ninyong dalawa ni tatay para sa akin na hindi ninyo ginagamit bilang bargaining chip?
Walang sagot, kundi ang tunog ng pagtiklop at pagbuklat ni nanay ng kanyang tissue. Kabuuan sa loob ng 8 taon. Inilapag ko ang huling summary page flat sa hapag. Ang numero ay nakalimbag sa bold sa ibaba. Simple, malinis, walang komento. 8,700,000. Iyan po ang halaga na naibigay ko sa pamilyang ito. At sa inyo. Hindi po ang kabaligtaran. Isinara ko ang envelope. Hindi ko isinara ng may ingay. Hindi ko itinaas ang boses ko. Pinindot ko lang ang takip at inilagay ang aking mga kamay ng flat sa magkabilang gilid nito. Unang nagsalita si Tita Elena. Tahimik siya sa buong hapunan. At nang lumabas ang kanyang boses, pumasok ito sa silid na parang malamig na hangin sa isang bukas na pinto. 8,700,000, Rene. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. At nakaupo ka rito na humihingi pa ng 5,000 para sa resort na yan? Bumaling ang mga mata ni Mang Rene kay Tita Elena. Sa isang sandali, inakala kong sisigaw siya ngunit hindi. Tiningnan lang niya ito. Ang kanyang nakababatang kapatid. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa mukha ng aking ama na hindi ko pa nakita dati. Mukha siyang nahuli. Inalis ni Katonyo ang kanyang salamin. Inilagay sa hapag sa tabi ng printout. Kinuskos ang tulay ng kanyang ilong. Tahimik siya sa buong pagbubunyag. Ramdam kong hinihintay siya ng silid. Lalo na si nanay. Inanyayahan niya ito rito bilang kanyang huling sandata, ang moral authority ng barangay, ang taong makakapagpamaliit sa akin para buksan ang aking wallet. Donna, Mang Rene. Kalmado ang boses niya, maingat, ngunit matatag. Nang hilingin ninyo sa akin na pumunta ngayong gabi, sinabi ninyo sa akin na makasarili si Althea sa kanyang pera. Inabot ni nanay ang kanyang braso. Katonyo, mas komplikado ito kaysa sa tingin mo. Malinaw na sa akin, putol ni Katonyo. Humarap siya sa akin. At ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi awa o paghusga. Ito ay isang bagay na mas malapit sa paggalang. Althea, humihingi ako ng tawad, binibini. Dumating ako rito ngayong gabi na may hindi kumpletong impormasyon. Iyon ang aking pagkakamali. At humihingi ako ng paumanhin sa iyo at sa inyong pamilya. Ibinagsak ni Maria ang kanyang palad sa hapag. Ito ay pribadong negosyo ng pamilya. Wala siyang karapatang magdala ng abogado at mga spreadsheet sa isang fiesta. Nakakahiya kay Althea. Hindi ko itinaas ang boses ko. Ginawa mong publiko iyon nang mag-post ka sa Facebook, Maria. Ginawa mong publiko iyon nang tawagan ni nanay si Katonyo. Tinatapos ko lang ang sinimulan ninyo. Naging tahimik ang silid. Binuksan ni Maria ang kanyang bibig, isinara iyon. Umaagos na ngayon ang kanyang lipstick. 2 manipis na pulang linya ang bumababa sa kanyang pisngi. Itinulak ni Katonyo ang kanyang upuan at tumayo. Kinuha niya ang kanyang microphone. Sa tingin ko, sapat na ang narinig ko. Donna, Rene, hinihikayat ko kayong pareho na pag-isipan itong malalim. Lumakad siya sa paligid ng hapag, huminto sa harap ko, at inabot ang kanyang kamay. Kinamayan ko siya. Pagkatapos ay tumango siya kay Andrea, na hindi nagsalita ng kahit isang salita sa buong gabi. Lumabas siya. Nag-click ang pintuan sa likod niya, at huminga ang silid. Ang lechon ay lumamig na. Walang sinumang kumain. Ang mga pansit ay nanatiling hindi nagalaw sa tabi ng envelope na parang isang still life na ipipinta ng isang tao at tatapusing pamilyang Pilipino, ang pista ng katotohanan. Naghintay ako hanggang sa mawala ang tunog ng makina ng kotse ni Katonyo mula sa driveway. Pagkatapos ay nagsalita ako. Hindi ko hinihingi na bayaran ako ng sinuman. Hindi ako rito para maghigante. Ngunit kailangan kong marinig ng bawat isa sa hapag na ito ang susunod na mangyayari. Ang mga mata ni Mang Rene ay nakatingin sa bintana. Hawak ni nanay ang kanyang tissue gamit ang magkabilang kamay. Pinupunasan ni Maria ang lipstick gamit ang likod ng kanyang pulso. Nakatitig muli si Ben sa mga chicharon. Una, aalisin ko ang pangalan ko sa joint savings account ni nanay bukas ng umaga. Napaurong si nanay. Pangalawa,
Ire-refinance ko ang cosign sa Fortuner ni tatay. Kung aprubahan ng bangko, aalisin ang pangalan ko. Kung hindi, bibigyan ko kayo ng 90 araw para maghanap ng bagong cosigner. Hindi gumalaw si Mang Rene. Pangatlo, wala ng mga pautang, wala ng mga regalo na nagbalat kayo bilang obligasyon. Kung ang sino man sa pamilyang ito ay nangangailangan ng tulong pinansyal, pag-uusapan natin ito tulad ng mga matatanda, hindi ng may panggugulta, hindi ng may mga opisyal ng barangay, hindi ng may mga banta. Huminto ako, hayaan ang katahimikan na gumana. At pang-aapat, tumingin ako direkta kay Maria. Kung kailanman ay gagamitin mo muli si Lisa laban sa akin. Kailanman. Hindi mo na ako maririnig. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil mas nararapat siya kaysa maging sandata ng sinuman. Nanginginig ang ibabang labi ni Maria, ngunit hindi siya nagsalita. Nakaupo si Andrea sa sulok. Nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi niya binuksan ang kanyang briefcase. Hindi naglabas ng kahit isang dokumento. Hindi nagsalita ng kahit isang salita sa buong gabi. Hindi niya kailangan. Ang kanyang presensya lamang, isang abogado, nakaupo sa silid, naririnig ang lahat. Ang pinakatahimik at pinakamabigat na bagay sa hapag na iyon. Wala ako rito dahil kinamumuhian ko ang pamilyang ito. Narito ako dahil ito ang huling pagkakataon na uupo ako sa isang hapag kung saan ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugang pagpapaubaya sa kanila na kumuha sa akin. Itinulak ni Mang Rene ang kanyang upuan. Ang mga paa ay kumalampag laban sa sahig na may tiles. Isang tunog na pumasok sa katahimikan na parang talim. Tumayo siya. Hindi tumingin sa akin. Hindi tumingin kay Tita Elena. Hindi tumingin sa sinuman. Naglakad lang siya papunta sa pasilyo. Lumiko sa kaliwa papunta sa master bedroom at isinara ang pintuan. Walang pagsigaw, walang huling salita, kundi ang tahimik na klik ng pintuan mula sa isang lalaki na naubusan ng argumento at walang bokabularyo para sa iba pa. Tumayo si nanay at sinundan siya. Rene! Mahal! Buksan mo yan! Nanatiling sarado ang pintuan ng kwarto. Nakatayo si nanay sa pasilyo sa loob ng ilang segundo, nakahawak sa doorknob. Pagkatapos ay lumingon siya at pumunta sa kusina. Narinig ko ang tubig na umaagos. Naghuhugas siya ng pinggan. Hindi pa na isa-serve ang lechon at naghuhugas na siya ng pinggan. 5 na lang kami sa hapag. Umiiyak na si Maria ngayon ng hayagan. Hindi ang performative tears mula kanina. Tunay na luha. Magulo. Ang uri na nagpapatulo ng sipon at pumipiyok ng boses. Sinira mo ang pamilyang ito, Althea, sabi niya. At pagkatapos ay nagsalita si Ben, ang asawa niya. Hindi, Maria, hindi niya sinira. Lahat ng ulo ay lumingon. Si Ben De Los Santos, ang background husband. Ang noder. Ang dishwasher loader. Ang lalaki na hindi kailanman nagtaas ng boses sa bahay na ito ay nakaupo ng tuwid sa kanyang upuan at ang kanyang mukha ay namumula. May utang tayo na 420,000 sa credit card. Alam mo iyan. Alam ko iyan. Ngunit hindi mo kailanman sinabi sa mga magulang mo. At gusto mong tulungan tayo ni Althea para hindi nila kailanman malaman. Hindi na ako papayag na magpatuloy ka sa pagsisinungaling. Ben, manahimik ka. Hindi, Maria. Tapos na ako sa pananahimik. Pagod na ako. Tinitigan siya ni Maria. Hindi ito isang pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas masahol pa para sa kanya. Ito ang katotohanan mula sa isang tao na akala niya ay hindi kailanman sasabihin ng malakas. Tumingin siya sa paligid ng hapag. Tita Elena, ako, Andrea. Walang sinumang darating para iligtas siya. Kinumutan ni Maria ang kanyang mukha gamit ang magkabilang kamay at humikbi. Hindi siya umiiyak dahil sa pera. Umiiyak siya dahil ang huling lihim na mayroon siya ay nabunyag na. Gusto kong huminto muli. Alam kong maaaring iniisip ng ilan sa inyo, Althea. Sinira lang ni Ben ang sarili niyang kasal sa hapag ng hapunan mo. At sa totoo lang, naisip ko rin iyon na nakaupo doon, ngunit ito ang narealize ko kalaunan. Pinapanood ni Ben si Maria
na magsinungaling sa lahat ng tao sa loob ng maraming taon. At pagod na siya. Minsan ang mga tao ay hindi sumasabog dahil sa isang sandali. Sumasabog sila dahil sa libu-libong sandali ng katahimikan na nauna rito. Kaya, ito ang tanong ko. Sa tingin mo ba ay tama si Ben na sabihin iyon sa hapag? O dapat ba niyang sabihin kay Maria ng pribado muna? Drop ang iyong take sa mga komento. Bahagi ito. Ang mga bunga ng katotohanan at ang simula ng bagong kabanata. Lunes ng umaga, 9:15 a.m. Pumasok ako sa Metrobank branch sa Pasig City at humiling na alisin ang pangalan ko mula sa isang joint savings account. Ang teller, isang babae na nagngangalang Cherry, na nagproseso ng aking mga deposito sa loob ng 6 na taon, tiningnan ng screen at pagkatapos ay ako. Ma'am Althea, hindi pa ako kailanman naging mas sigurado, Cherry. Kailangan ko lang itong gawin. Inabot ng 20 minuto. Nang lumabas ako, tumama ang hangin ng Marso sa mukha ko at tumayo ako sa sidewalk sandali, humihinga. Isang malaking problema ang nabawasan. Martes, tinawagan ko ang bangko tungkol sa car loan ng Fortuner ni tatay. Inihain ang mga papeles para sa isang refinance. Sinabi sa akin ng loan officer na aabuti ng proseso ng 60 hanggang 90 araw. Kailangan namin ng kooperasyon ng pangunahing nangungutang, ma'am, sabi niya. Sinabi kong naiintindihan ko. Miyerkules, katahimikan mula kay Mang Rene, katahimikan mula kay Maria. Huwebes, tumawag si nanay. Sinagot ko dahil siya ang nanay ko at ang ilang instincts ay hindi namamatay sa isang linggo. Sinira mo ang fiesta natin, Althea. Pinahiya mo kami sa buong barangay. Naglagay ako ng hangganan, nanay. Iba po iyon sa pagsira ng fiesta. Ibinaba niya ang telepono. Biyernes, isang liham ang dumating. Hindi email, hindi text. Isang sulat kamay na liham sa isang nanginginig na cursive na agad kong nakilala. Lola Rosa, mahal kong Althea. Humihingi ako ng tawad na hinusgahan kita. Ang iyong lolo Jose ay sana'y ipinagmamalaki ka. Halika, bisitahin mo ako sa Cavite kapag handa ka na. May bibingka ako para sa'yo. Nagmamahal, Lola. Umupo ako sa kitchen table at umiyak sa unang pagkakataon sa buong linggo. Hindi dahil sa paghingi ng tawad, kundi dahil nangangahulugan ito na mayroong isang tao sa pamilya ko na makakarinig ng katotohanan at magbabago ng isip. Nang weekend na iyon, tumawag si Tita Elena. Gusto kong malaman mo ang isang bagay, Althea. Humiram si Mang Rene ng 20,000 sa lola mo noong 2020. Hindi niya kailanman sinabi kanino man. Hindi niya kailanman binayaran. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang numero ay hindi nagulat sa akin. Ang pattern ang nagulat sa akin. Hindi ikaw lang, Althea. Marami na kaming nagbigay. Ikaw lang ang pinakamatapang na tumayo. 2 linggo pagkatapos ng fiesta, sinabi sa akin ni Tita Elena na nagsimula na si Maria at Ben sa marriage counseling. Hindi ako nagtanong para sa mga detalye. Hindi ko iyon negosyo. Ngunit nag-alok si Tita Elena ng isa. Sinabi ni Ben sa counselor ang lahat. Ang utang, ang tawag sa telepono kay Lisa, ang lahat ng pagpapanggap. Naramdaman ko ang isang bagay na komplikado nang marinig ko iyon. Hindi kasiyahan, hindi kalungkutan, kundi ang bigat ng pagkaalam na isang hapunan ang nagpabukas ng higit sa aking inakala. Tinawagan ako ni Ben minsan. Maikli, direkta. Althea, dapat ay nagsalita ako taon na ang nakakaraan. Humihingi ako ng tawad na hindi. Nagsalita ka ng mahalaga, Ben. Iyon ang mahalaga. Tahimik siya sandali. Pagkatapos, namimiss ka ni Lisa. Namimiss ko rin siya. Sana makita ko siya. Iyon ang buong pag-uusap. Hindi tumawag si Maria. Hindi text, hindi email, hindi smoke signal. Ngunit 3 linggo pagkatapos ng fiesta, isang bagay ang nangyari na hindi ko inaasahan. Nag-vibrate ang telepono ko ng 1:42 p.m. noong Huwebes. Numero ni Maria. Binuksan ko ang text at humigpit ang aking dibdib. I miss you, Tita Althea. Can I come over? Love, Lisa. Ang spelling. Ang lowercase letters. Ang katotohanan na ang auntie ay auntie pa rin ang spelling.
Hindi ito si Maria. Ito ay isang 7 taong gulang na nakaimbento kung paano buksan ang telepono ng kanyang ina. Tinawagan ko si Andrea. Nanginginig ang boses ko. Andrea, maaari bang legal na pigilan ako ni Maria na makita si Lisa? Buntong hininga si Andrea. Althea, sa Pilipinas, walang formal na kustodiya o karapatan sa pagbisita ang mga tita, ngunit hindi ka na sa isang alitan sa kustodiya. Maaari kang makipag-ugnayan sa pamamagitan ni Ben. Nag-text ako kay Ben ng gabing iyon. Simple. Sabihin mo kay Lisa na mahal ko siya. Palagi ko siyang mamahalin. Nag-reply siya sa loob ng 2 minuto. Alam niya. Sinabi niya sa akin na nagpadala siya sa iyo ng text sa telepono ni Maria. Hindi alam ni Maria, isang 7 taong gulang na bata na nagtatago ng telepono ng kanyang ina para sabihin sa kanyang tita na namimiss niya ito. Alam ng batang iyon kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Laging alam ng mga bata, bahagi 3, ang pagtatapos ng isang siklo, ang simula ng bagong buhay. Ito ang tungkol sa mga maliliit na subdivision sa Cavite. Lahat ay pumupunta sa parehong 3 lugar. Ang Pure Gold, ang Barangay Hall, at ang simbahan. At sa isang lugar na tulad ng sa atin, ang impormasyon ay hindi nangangailangan ng internet. Mayroon itong mga tsismisan sa palengke at mga pag-uusap sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa. Hindi sinabi ni Katonyo sa sino man ang mga detalye. Siya ay isang taong maingat at iginagalang ko iyon. Ngunit ng sumunod na linggo, sa kanyang speech sa Barangay Fiesta Closing Ceremony, nagbigay siya ng isang message, ang paksa. Ang kasalanan ng paggamit ng pagiging mapagbigay bilang sandata at ang tunay na diwa ng pamilya, hindi siya nagpangalan ng sinuman. Hindi na niya kailangan. Sa gitna ng speech ni Katonyo, isang bagay tungkol sa kung paano ang tunay na pagbibigay ay hindi maitali. Tumayo si nanay, kinuha ang kanyang clutch bag at lumabas. Sinabi sa akin ni Tita Elena ito kalaunan. Sinabi niya na kumalampag ang upuan nang tumayo si nanay at walang sino mang tumingin sa kanya, ngunit pinanood siyang umalis ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang tumunog ang mga telepono, ngunit sa pagkakataong ito, tumutunog ang mga ito para sa akin. Tumawag si Tita Elena. Maraming salamat, Althea. Sa wakas, narinig din nila. Tumawag si Lola Rosa para mag-imbita sa akin ng tanghalian sa bahay niya, kasama si Lolo Jose. Humingi sila ng paumanhin ng personal. 2 pinsan ang nag-text. Isang ninong ang nagpadala ng fruit basket. Hindi lahat. Maria. Tahimik niyang binura ang kanyang Facebook post. Ang isa tungkol sa pagdarasal para sa pamilya, ang isa na may 14 na reaksyon. Naglaho lang ito isang hapon na parang hindi kailanman umiral. Ngunit ang mga screenshot ay nabubuhay magpakailanman. At alam kong hindi bababa sa 3 miyembro ng pamilya ang nakakita na ng orihinal. Mang Rene, tatay, hindi pa rin tumawag ni isang salita. Alam kong buhay siya dahil binibigyan ako ni Tita Elena ng mga updates na hindi ko hinihingi. Siya ang naglalaba. Pumupunta siya sa sabungan tuwing Sabado. Pinapanood niya ang PBA. Ginagawa niya ang lahat ng eksakto sa paraang ginawa niya dati. Maliban na lang na hindi na siya tumatawag sa akin. Nanay. Tumatawag minsan. Ang bawat pag-uusap ay sumusunod sa parehong pattern. Nagsisimula siya sa small talk. Ang panahon, ang bagong bakod ng kapitbahay. Isang bagay na nakita niya sa morning news. Pagkatapos ay dumulas siya dito. Gusto ko lang na bumalik sa dati ang lahat, Althea. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganyan. At sa bawat oras, sinasabi ko ang parehong bagay. Mahal kita, nanay, ngunit hindi ako hihingi ng tawad sa pagtatakda ng mga hangganan. Kung gusto nating bumalik sa dati, kailangan nating baguhin ang nakasanayan. Buntong hininga siya. Nagpaalam kami. Hindi na siya tumatawag muli sa loob ng 1 linggo o 2. Hindi ako naghihintay ng paghingi ng tawad. Tinanggap ko na ang posibilidad na hindi ito kailanman darating. Ngunit hindi ko rin isinasara ang pintuan. Naroon mismo ang pintuan. Hindi ito nakakandado. Alam nila kung saan ako nakatira. Literal, dahil maliit na subdivision ito.
At sinabi ni Tita Elena kay nanay ang aking bagong address. Kailangan lang nilang dumaan dito nang walang hinihingi sa kanilang mga kamay. Sinabi sa akin ni Tita Elena noong nakaraang linggo ang isang bagay na patuloy kong iniisip. Namimiss ka ni Rene, sabi niya. Hindi niya kailanman sasabihin. Ngunit nakaupo siya sa balkonahe na iyon at nakatitig sa Fortuner na iyon. At sa tingin ko alam niya. Hindi ko alam kung ano ang alam niya. Siguro alam niya na may utang siya sa akin. Siguro alam niya na may utang siya sa akin ng higit pa sa pera. Siguro nakaupo lang siya sa balkonahe dahil 60 anyos siya at pagod at hindi alam kung paano sabihing nagkamali ako dahil walang sinumang nagturo sa kanya kung paano. Hindi ko nawala ang aking pamilya. Nawala ko ang bersyon ng aking pamilya na nangangailangan sa akin na lumiit upang makaramdam sila ng taas. Hindi ko sinabi sa iyo ang kuwentong ito para kamuhian mo ang aking pamilya. Sila ay mga tunay na tao na may tunay na sakit. Ang aking ama, Mang Rene, nawalan ng trabaho at kasama nito ang tanging pagkakakilanlan na kailanman niyang binuo para sa kanyang sarili. Provider, pinuno ng sambahayan, ang lalaki na nagtatrabaho ng doble. Nang mawala iyon, hindi na niya alam kung sino siya. Kaya, pinanghawakan niya ang tanging bagay na natitira sa kanya, awtoridad. At ang awtoridad na walang kontribusyon ay nagiging kontrol. Ang aking ina, Nanay Donna, natutunan ang pag-ibig mula sa isang henerasyon na hindi ito inihahalay sa obligasyon. Sa kanyang isip, ang pamilya ay nangangahulugang ibibigay mo ang lahat at hindi ka magtatanong. Hindi niya ako sinubukang manipulahin. Tunay siyang naniniwala na ganoon dapat ito gumana. Hindi lang niya kailanman isinasaalang-alang na ang pagbibigay ay umaagos lang sa isang direksyon. Ang aking ate. Maria, hindi kailanman natuto na tumayo sa sarili niyang mga paa dahil hindi niya kailanman kailangan. Siya ang unang anak. Ang maganda. Ang nakakuha ng pinakamagandang damit at atensyon. At nang maging mahirap ang buhay. Nang dumami ang mga credit card at nagkaroon ng bitak ang kasal, inabot niya ang tanging kasangkapan na alam niya, ang wallet ng ibang tao. Naiintindihan ko ang lahat ng iyon. Ang pag-unawa ay hindi pareho ng pagtanggap. Maaari mong mahalin ang isang tao at sabihin pa rin, maaari mong namimiss ang isang tao at tumanggi pa ring bumalik sa bersyon ng iyong sarili na nagparamdam sa kanila ng ginhawa. Maaari mong iwanang bukas ang pintuan at protektahan pa rin ang nasa loob ng iyong bahay. Kung ikaw ang taong nagbibigay at nagbibigay sa iyong pamilya, ang tinatawagan nila kapag kailangan nila ng pera. Ngunit hindi kapag kailangan nilang makinig. Gusto kong marinig mo ako, hindi ka makasarili sa pagtatakda ng hangganan. Hindi ka malamig sa paghingi na tratuhin ka tulad ng isang tao sa halip na isang bank account. Hindi ikaw ang kontrabida. Ikaw ay nakaligtas. At sapat na iyon. Iyan ang aking kwento. Hindi ko alam kung paano ito matatapos dahil patuloy ko pa rin itong ginagampanan. Siguro, tatawag si Mang Rene isang araw. Siguro hindi. Ngunit alam kong ang bersyon ko na umupo sa hapag na iyon. Kalmado. Handa. At tapos nang humingi ng tawad sa pag-iral. Iyon ang bersyon na gusto kong patuloy na maging. Kung ang kwentong ito ay nangahulugan sa iyo, mangyaring mag-like, magbahagi, at mag-subscribe. At kung may sarili kang sandali sa fiesta ng inyong pamilya, ang isa kung saan sa wakas ay huminto ka sa pagliit, gusto kong marinig iyon sa mga komento. May isa pang kwento na naghihintay para sa iyo sa paglalarawan. Tinamaan din ako niyon ng husto.